Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News tungkol ito sa pahayag ni Senator Tito Soto sa kumakalat na naman na kudita na baka biglang mapatalsik siya sa pwesto as Senate President. Senate President Tito Soto on kudita rumors against him. Sabi niya, I heard. As always, I serve at the pleasure of my peers. I uphold and follow the Constitution. I leave everything to God's plan. I trust His heart. Wow, ang gandang pakinggan, ano? Yung pinapakita niya na malapit siya sa Diyos, nagtitiwala siya na kung ano man mangyari sa kanyang Senate presidency, bahala na ang Diyos. Which is correct naman. Kasi sa buhay natin, lahat ng nangyayari sa buhay lalo na sa buhay ko, I believe, nakaprograma na yan. The path of the righteous are all directed by the Lord. Parang ganon. Kung totoong na-surrender na ang buhay sa Panginoon, siya nang bahala. Kasi surrendered life na eh. So, lumalabas, si Senator Soto sa kanyang payag nito is total niya nang isinorender ang buhay niya sa kalooban ng Panginoon. Sana totoo. Okay. Kung hindi ako nagkakamali, pangatlong kudita rumors na naman ito. May nabasa akong post, sabi ni Senator Lacson na wag nang palitan ang Senate President. Ang daming ang problema ng bansa. Uunahin nyo pa yan? Ang back to you na tanong. Ang daming problema ng bansa. Tapos, impeachment pa ni BP Sara ang inuuna? O di, gano'n lang din. That's part of politics. Kasi, sino bang nagsabi? Si Senator Franklin Drilon, ex-Senator Franklin Drilon. Kapag, sabi niya, napalitan ang Senate President, wala na. Taob na ulit ang impeachment trial ni BP Sara. Ibig sabihin yung taob, kasi pwede daw na pwede daw, sabi ni Senator Lacson, kung may majority among the senators, 13, magsabi na hindi ituloy ang trial, pwede daw. I don't know, constitutional duty naman ng mga senador na mag-convene as impeachment court. So, hindi ako pabor sa botohan lang, may 13 na bumoto, hindi na nila i-trial si BP Sara. Ayoko nun. Gusto ko matuloy na ang trial ni BP Sara. Gusto ko na magbotohan na para once and for all, matuldukan na itong impeachment na ito. Kasi kung, magbotohan ang mga senador dahil bago na, example, Senate President si Escudero na. 13 senators ang bumoto sa kanya, di majority na yon. So yung 13 na yon, pwedeng bumoto na hindi i-convene ang impeachment court. Pwede yun. Sa kadahilan ng ganito, pwedeng sabihin, hintayin muna natin ang desisyon ng Supreme Court sa mga petisyon na nakabindin doon tungkol sa constitutionality ng House Committee on Justice proceedings. Kasi fishing expedition, pwedeng mga ganong rason ba? Kaya, sana matuloy na. Okay, dito tayo sa anong posibilidad na magkaroon ng kudita na this time maging successful na. Yung pinaka-latest, ang naging problema lang daw, I'm not sure gaano katotoo,
enough numbers na. Meron ng enough numbers, 13 plus na. Hindi sila nagkasundo sino ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang gusto ni Senator Cayetano, si Marcoleta pa rin ang chairman. Eh yung mga ibang members ng majority na kumabilang kampo, hindi sila pumayag na si Marcoleta ang chairman. Kaya back out sila, kaya hindi natuloy. So ngayon, baka ibalik lang nila yung issue na yun kasi ang gusto nila na maging chairman sa Blue Ribbon Committee ay si Senator Cayetano, Alan Peter. Kasi ang Senate President si Senator Ligarda. Nako, baka matuloy na ngayon. Kasi nakikita ko talagang si Senator Ligarda na opinion ko lang ito, I might be wrong. Napurnada na rin siya sa panggigipit ng Administrasyong Marcos sa kanyang anak na si Congressman Libiste. Kung ano-anong binabato sa batang kongresista, kinasuhan na. Palagi ko, hinog na ang bunga para si Senator Ligarda kumabilang kampo. Kasi yung siyam na minority, meron ng siguradong tatlo na anytime lilipat. Sino yan? Magkapatid na Bilyar at saka si Senator Pia Cayetano. Nakahanda yan anytime. So, kailangan lang nila ng isa. Sino yung pang 13? Senator Loren Legarda. So, ano ngayon? Ay, salamat naman kay Senator Soto na ipinasa kami na si Diyos. Totoo ba o medyo tanong? Natataranta na ba siya? Aburido na ba siya? I don't know. Basta ang payag niya is, I leave everything in God's plan. I trust in Him. Ano ba yung sinabi niya? I trust His heart. Oh. So, good luck po, Senator Soto. Sana mapanatili niyo ang inyong pagiging Senate President. Kung hindi, pasensyahan na lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaanding ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na si Uncle ang natagaan og gero. Salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Uncle ang gero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. O karon mo na ni ang itsura sa balay ni Uncle sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko rin. Makita gid nato nga kuan na gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Col, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon anin ang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay mga kurtahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Awa tama wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Col? Mais Mais lang. So gabasok lang gyapon. gabasok. So naa kay estudyante Col wala? Na Pila ka buok imong estudyante? duha. Duha. So unsa na yung mga grade? Grade 5 o grade 6. Grade 6 o grade 5. So kuan gid Col ba? Tama lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Garis mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon Col. Salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin. Oo nga kuan. So naa pa kay asawa karon Col? Nagkuan naglato man siya nag-apro na bas hindi na to siya mag. Oo, so nakalakaw siya. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oh, Oo. siguro.
So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Col. Salamat.